Kaibigan, minsan ba sumasakit ang tiyan mo? 'Di ba? Minsan sasakit yan natin. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-iisip parang doktor. Okay? Para malaman anong dahilan ng sakit sa tiyan. Kung dito ba sa tiyan ba mismo, baka sa atay yan, baka sa small intestine, large intestine, appendix, o mga kababaihan, baka may iba pang problem. So, papakita natin mahirap kasi malaman yung mga sakit sa tiyan, pero meron tayong mga clues. Katulad nito, ayan pwedeng constipation lang, merong appendicitis, may pancreatitis, may ulcer, may irritable bowel. Actually, yung sa tiyan, napakaraming possibilities. Ayan. Sabi nga ng mentor ko dati, the abdomen is a temple of surprise. Kasi pag sumakit ang tiyan, hindi mo alam ano dito sa maraming possibilities. Kasi may clues tayo sa lugar, di ba? Yung lugar Kung banda rito, ito bandang taas ng tiyan, bandang gitna ng tiyan, bandang baba ng tiyan, bandang kanan, bandang kaliwa, depende po, baliktad data yung screen natin. Pero maintindihan nyo naman. Basta sasabihin ko na lang kung right or left. Pag dito sa may kaliwa ng tiyan natin sa baba, pwedeng constipated yon. Sa pagdumi yun. Colon yun colon. Pag dito sa may gitna ng tiyan, pwedeng ulcer sa gitna ng tiyan. Or pwede rin sa puso, meron ding heart attack dito sa gitna ng tiyan. Possible din. Pag bandang kanan at taas, pwedeng gallbladder. Ayan gallbladder stone. Pwedeng sa atay. Okay? Pag kanan sa may baba, pwedeng appendicitis. Okay? Appendicitis. Kung paikot-ikot sa tiyan, pwede dito sa bituka lang, intestine, ikot-ikot, baka may kabag lang, may hangin lang, o magtatai ka lang. Usually naman. Pero syempre, meron pang mga bukol na binabantayan natin. At bukod dito, meron pa sa mga kababaihan. May matres, may ovaryo, di ba? Mga endometriosis, meron pa iba. Kaya kung titingnan nyo, napakahirap usually. Ang daming possibilities. Pag sinabi mo gitna ng tiyan, ito yung possible. Kanan baba, appendix. Kanan taas, gallstone. Pancreatitis. Anyway, ang gagawin ko, para mas matamaan natin yung sakit nyo, pupunta tayo sa most common. Kung ano yung pinaka madalas makita sa Pilipino, yun ang unahin natin. Kasi mas malaking chance yun Mas malaking chance. Meron kasi dito medyo rare Yung bihira lang makita, let's say mga pancreatitis, medyo bihira yan, diverticulitis, bihira din yan. So, kung medyo bihira, mas less natin isipin. Isipin natin yung pinaka-common. Diba? O, unahin ko Bago ko umpisahan yung mga sakit, marami lumalapit sa akin, Doc, parang may bukol ako dito sa gitna. May bukol ako, may cancer ba dito? Tinuturo nila. Meron po tayong xiphoid process dito. May buto talaga dyan, may cartilage Normal yan. Okay? Kaya kung payat kayo, may nakakapa kayo, parang bukol dito sa gitna, hindi yan cancer, buto yan. Tingnan nyo kung konektado dito sa gitna, sa sternum. Yan, normal yan. So, pinaka-common sa lahat, heartburn. Heartburn or GERD, gastroesophageal reflux disease. Nangangasim, ayan yan ang pakiramdam niya. Masakit ang tiyan, maasim, yung kinain mo umaakyat, stress, tumatanda, pwede rin yan, baka maasim ang nakain mo. So, yan ang naramdaman mo, parang masama pakiramdam. Sa gabi, paghiga mo, parang umaakyat yung pagkain mo. Ano risk factors? Ito kasi pinaka-common Bawal manigarilyo, bawal kumain ng sobra dami, bawal fatty foods, huwag hihiga agad, pag humiga agad, akyat yung kinain mo, alak, soft drinks, yan. Tapos minsan pag inom ng gamot, baka walang laman ng tiyan. So, tanong nyo sa doktor kung pwede bang after meals. Okay, heartburn, common yan. Maasim pakiramdam. Meron din naman, pag malala, ang heartburn, merong umabot sa gastritis, nagagasgas yung sikmura.
Yung iba, umaabot sa ulcer. Yung ulcer, mas malala na to. Ulcer, baka matagal lagi nalilipasan yung pagkain, o minsan merong infection, yung H. pylori. So, heartburn or GERD, mas hindi malala. Ang ulcer, mas malala. Pwedeng dumugo po to eh. Pwedeng mabutas yung tiyan. So, pag ito, masakit din yung tiyan, nasusuka, ang kinakatakot natin dito, baka dumugo. So, pag dumugo yan, pag dumi mo, maitim. Maitim yung dugo. Kasi nga, yung pulang dugo naghalo sa gastric acid, o maiba, pag suka, baka may dugo. So, kung medyo malala yung sakit na tiyan mo, minsan papacheck tayo sa gastro, huwag natin paabutin sa ulcer. Okay? Peptic ulcer. Yan, no? Anong gagawin natin? Kumain ng mas madalas, pero pa konti-konti. Saging, maganda. Lagi ko sinasabi, saging ang the best fruit. Kalahating saging, tatapal siya dito sa ulcer. Parang tatakpan niya yan. Maganda saging. Kaya lagi ako may saging. Yan, no? Relax, dahan-dahan ng kain. Upright pag kumakain, dahan-dahan. At bago humiga sa gabi. Ngayon naman, kung ang sakit, hindi lang sa gitna, bandang kanan, yan, no? Right upper. Kumbaga dito, nandito, may kulay green dito sa ilalim eh. Nandyan yung gallbladder. So, pag dito naman ang masakit, ito, tiyan, no? Kanina, tiyan. Ngayon, pag bandang kanan pataas, pwedeng gallbladder stone. Very common to. Mga 30-year-old, 40, 50-year-old kababaihan, meron din sa lalaki gallbladder stone. Pag kumain ka ng matatabang pagkain, hihilab siya, masakit, parang colicky. At yung sakit niya, umaabot sa likod. Tutugon sa likod, yan. Pag kumain ng matataba, sasakit. Tapos papa-ultrasound yun yan. Pag na-ultrasound, makikita may bato, gallbladder stone. So, low-fat diet, tapos papatingin natin sa doktor kung laging sumasakit. Okay? Diagnosis lang tayo, yung gamutan, meron tayong mga ibang mga videos yan. Pero dito, low-fat diet kailangan mo. Meron din naman mas serious yung liver cirrhosis. Nasisira, ito yung atay, kulay brown. Nasisira yung atay. So, pwedeng hepatitis, pwede sobra sa alcohol, pwede may mga infection, liver cirrhosis. Okay? Usually, alcoholic yan or sa hepatitis. Stop alcohol. Check hepatitis. Baka fatty liver. So, pag yan, minsan may nakikita kang pagbabago. Usually, namamayat, namumutla, o ito, merong mga spider angioma. Pwede mo pakita, Doc Lisa. Kaya ba ilapis sandali? Ito, sa katawan, may mga ganito ka makikita. Yan, medyo malala na yan. Parang spider. Tapos, pag diniin mo, mawawala. Tapos, yung kamay, namumula. Namumula yung kamay. Okay? Yan ang nangyayari. Liver cirrhosis yan. Okay, atras mo na, Doc Lisa. So, pag dito, liver, pancreas, pwede rin kidney stones. Kidney stones, pag ihi, masakit, para kang madudumi, pero walang dumi na lalabas. Pero feeling mo parang dudumi. Ang sakit naman ng kidney stones, bandang singit. Baga sa singit ng lalaki at babae, doon masakit. Kidney stones yan. Yung ihi mo, parang iba kulay. Pa-check urinalysis kung may dugo, kidney stones. Okay, nakita niyo mga possibilities, isipin niyo, baka, ano lang ba, wala bang problema o itong mga nakwento ko? Pwede ko ipakita na yung mga hindi delikado. Okay, napag-usapan ko na yung heartburn, yung GERD, yung gallbladder stone, yung liver cirrhosis, 'di ba? Itong kidney stones. Yung hindi delikado, yung gas lang, mahilab lang, 'di ba? Yung magtatai lang. O hindi delikado yun, humihila, baka nakainom kang malamig, na-stress ka, o matatai ka, pwede rin yun. O salita ka ng salita, mahangin, pwede rin yun. Yung mga gas, spasm, hindi naman delikado yun, normal lang yun. Ang isang delikado na lagi namin binabantayan na surgical problem, appendicitis. Okay? Ang appendix, nag-uumpisa yung sakit sa may bandang sikmura, dito sa taas. Tapos, after 1 day up to 2 days, biglang lilipat sa kanan sa baba. Okay, pag sumakit sa sikmura, tapos after 1 day, 2 days, biglang lumipat sa kanan.
at banda kanan at baba, yun na ang appendix. Pag sa kaliwa, hindi appendix yun. Pag sa kanan, kumbaga dito sa drawing, dito sa anatomy natin, dito sumasakit, pero dito, lilipat dito sa kanan. Ito yung itsura ng appendix, so inooperahan yan pag appendix. Okay, pupunta agad sa emergency room. Sintomas, masakit ang tiyan, hindi nawawala, kahit anong gawin, nasusuka, pwede rin yan. Appendicitis. Minsan may lagnat. Meron ding luslus. Okay? Nagbubuhat, umiire, may lalabas na bukol. Ito, may bukol sa singit, luslus dito. May bukol sa taas ng singit. May bukol dito sa pusod, umbilical hernia. Meron dito sa abdomen. So, depende. Pero minsan madalas sa singit. So, kung may luslus, papacheck rin natin sa surgeon. Pag hindi nakuha sa conservative therapy, ay minsan inooperahan dito. Iwas sa matinding pag-ubo. Kaya pag uubo, ako nga medyo pigil. Diba? Huwag masyadong mag-iiri ng mabigat. Huwag masikip ang pantalon. Ito, problema ko. Irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome, laging humihilab yung buong bituka. Large intestine, small intestine, hilab ng hilab ng hilab. Ito, ilang taon magsasuffer niyan. Ang dumi mo, minsan malambot, minsan basa, parang hindi matapos ang dumi, mahangin, diarrhea, constipation, abdominal pain. Pero pag chinek up, wala naman makita. Usually, irritable bowel syndrome, maraming may ganito. 30% ng tao pwede may ganito. Konektado siya sa stress, konektado siya sa depression. May depression, may stress, maraming iniisip, maraming may irritable bowel. Anong gamutan dito? Natural remedy lang ako puro gulay. Gulay lang ako Kaya pag constipated ako, gulay, gulay, gulay. Pag diarrhea naman ako, saging, saging, saging. So yun lang pinagpapalit ko. Maraming saging, pag medyo malambot ang dumi, pag matigas ang tumi, gulay, tsaka ibang prutas. Pag babae naman, pag babae sa may baba, di ba? Ito pang babae lang Pag sa may baba ng tiyan, sa baba ng pusod, may ibang possibility. Babae, baka buntis. Diba? Baka ectopic pregnancy. Baka may infection, pelvic inflammatory disease, sexually transmitted to. Baka myoma. May myoma. Baka ovarian cyst. Baka may bukol, may cancer. Baka may problema sa mens. Kita nyo? Meron pang endometriosis. So, pag babae, vaginal ultrasound, ultrasound lower abdomen, iba ang sinisilip. Papacheck tayo sa OB. So, pag babae, sa baba, pwede rin kidney stones kasi yung kidney sa baba din. Pwede rin colon. So, nakita nyo, ito yung mga possibility. Pag babae, ang clues natin na hindi na normal na regla to, yung sobrang cramps ka na, masakit na sa puson, parang kakaiba nararamdaman mo, hindi na normal menstrual cramps. Papacheck tayo sa doktor. Baka may ibang possibility. Pinakamalala sa lahat, yung pinaka-serious na life-threatening abdominal aneurysm. Usually, may edad dapat to Dapat above 50 years old. Yung may aneurysm sa utak mo, putok, brain aneurysm. Pero ito, may aneurysm sa tiyan, abdominal aortic aneurysm. So, humihina ang lining ng aorta dito. Yan, dapat diretso lang yan normal Biglang lumobo. Parang time bomb to So, pag pumutok to, namamatay yung pasyente. Na-operahan to, pero major operation yan. So, pag laging humihilab ang tiyan, masakit. Kaya pag nagpapalpate kami ng tiyan, dapat dahan-dahan lang ang kapa. Huwag mo rin tusok-tusukin yung tiyan kasi mamaya may aneurysm, matusok mo, biglang pumutok So, dapat swabe lang ang tusok. Okay, ito nakikita rin to sa ultrasound. So, ito yung pinaka-serious. Usually, matanda, may high blood, may diabetes, at parang humihilab ang pakiramdam. Yan, humihilab yan, pumupulso yan. So, basically, kung wala pa tayong diagnosis, syempre, ultrasound, urinalysis, blood test, papacheck sa doktor. Pero kung di nyo pa alam, inom muna tayo warm water. Wala namang masama Kahit anong sakit mo,
Warm water, maganda sa tiyan. Detoxify, maganda sa kidney stone. Maganda sa blood circulation. Maganda sa katawan. Maganda sa constipation. So, inom ka lang muna na inom ng tubig. Walang bawal dyan. Pwede mo dagdagan ng luya, salabat. Yung iba, apple cider. Yung iba, chamomile tea. Pwede rin yan. May iba nag-stretch, walang problema. Siyempre, habang masakit ang tiyan, iwas alak, iwas soft drinks, iwas sigarilyo, iwas junk food. Tapos dahan-dahan lang sa pagkain. Kung nagtatae, brat diet, lagi tinuturo natin. Ito pinakapampakalma ng tiyan. Banana, rice, applesauce, and toast bread. Ito pamparelax ng tiyan. No? Kanin lang. Saging, mansanas, tsaka toast bread, pampakalma. Okay? So, sana po nakatulong to. May idea tayo sa mga problema sa tiyan. Salamat po.